Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina Espaloma at ngayong araw ay ilalahad ko ang aking tutunan sa daily devotion po ni Pastor Russell Ocampo. Ang scripture po natin ngayon ay Genesis chapter 21 verses 1 and 2. God's timing is perfect. No? Talagang kapag perfect na yung time, ibibigay sa'yo ni Lord. Proven tested talaga. Talagang answered prayer talaga yun. Perfect talaga. Perfect yung araw at schedule na ibibigay niya sa iyo kapag sinabi niya. So, sa background lang ng ating scripture, no? Ito ay patungkol kay Sarah at kay Abraham na parehas sila matanda. Then, pinangakuan sila ng Diyos na magkakaroon sila ng anak at ayun ay si Isaac. So, sa Genesis chapter 12, pinangakuan ng Diyos si Abraham na paparamihin ko yung lahi mo. Then, sa Genesis chapter 17, inannounce ng Diyos na Abraham magkakanak ka ng isang lalaki, which is si Isaac yun. Then, sa Genesis chapter 18, dinalaw siya ng 3 angel, tas ang isa doon si Lord. At ang sinabi ng isang angel doon, which is si Lord, sinabi kay Abraham na ako ay titiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon. No? Imagine, 9 years. 9 years. Kasi kapag talagang will ni Lord na ibigay sa iyo at nangako siya, tutuparin niya talaga eh. Talagang napakabuti ng Diyos sa atin. No? At sinabi rin ng Diyos na mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Walang mahirap sa Panginoon pagdating sa Kanya. Lahat is sa Kanya madali. At isang click lang ni Lord sa ating prayer, no? Talagang ibibigay niya yun. Yun kung tamang panahon na at kaya na natin at deserve na natin yung bagay na yun, no? So, mayroon talagang time of waiting. Yes. Mayroon time of waiting pagdating kay Lord. Si Lord natin ay tapat sa lahat ng kanyang pangako, kaya nararapat lang na maghintay tayo at magtiwala kay Lord, no? Kapag nagtiwala tayo at naghintay sa plano ni Lord, talagang yung kakalabasan nun is napaka saya, no? At talagang mapapabuti ka kapag nagtiwala ka at naghintay sa plano ni Lord sa'yo. At hindi natin yun minamadali, no? So, sa Genesis chapter 21, verses 1 and 2, dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. No? Talagang sigurado ang Panginoon kapag sinabi niya, tutuparin niya. Ayun nga, tulad kay Sarah, sinabi ng Panginoon na babalik siya sa iyo at tutuparin niya lahat yun. Which is nagkatotoo nga. Na nagkaanak siya ng lalaki. No? Si Sarah ay nagli at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa utak ng panahon, sinabi ng Diyos sa kanya. Ayun nga, nagkaanak sila, dalawa ni Abraham, ayun si Isaac. Kapag sinabi talaga ni Lord, sinabi niya, walang hindi siyang sinabi na hindi niya tinupad. Talagang napakabuti ng Diyos sa atin. No? So, ang teaching natin ngayon kay Pastor Russell is, God's visitation is certain. Number 2 is God's plan cannot be thwarted. God's schedule is always on time. So, sa teaching ni Pastor Russell, no, ito yung 3 matututunan natin sa kanya or kanyang ituturo sa atin. No. Sa visitation of God, sa panahon natin ngayon, sabi nga po ni Pastor Russell, pwede tayong magsabi sa Panginoon na, Lord, God, visit me. God, pandalahin mo ako, bisitahin mo ako, ganun. Alam naman natin na nasa paligid lang si God, na nakatingin sa atin, nakasabay-bay sa atin. Pero iba talaga kapag pinaboran ka niya, sabi nga ni Pastor Russell, iba po talaga. Yung, parang pakikitaan kanya ng presence niya, yung bibigyan kanya ng pagpapala talaga. Talagang pagpapalain ka ni God, no, kapag nag-pray tayo sa Kanya. Ganyan, katulad na sinabi ko, talagang sigurado yung Panginoon kapag sinabi niya,
tutuparin niya talaga. Kapag sinabi niyang babalikan ka niya at lahat ng pangako niya is tutuparin, talagang babalik siya sa tamang panahon at tutuparin niya lahat ng yun. No? Number 2 is God's plans cannot be thwarted. No? Ang plano ni God sa atin hindi kayang hadlangan ng kung sino man. Pag sinabi ng Diyos, sinabi talaga niya. No? At lagi natin tandaan na walang mahirap pagdating sa ating Panginoon. Lagi natin isipin na walang mahirap sa Kanya. Dahil talaga napakabuti ng Diyos sa atin. No? Kapag dinapuan ka ng blessing o pagpapala ni God, talagang tuloy-tuloy nga yun. No? Sabi nga ni Pastor Russell. No? Ako nung ma-apply ko siya sa akin sarili, nung time na parang nagbalik na loob na ako kay God, tapos parang nagpray ako sa Kanya na nagpray na, Lord, ganito, ganyan. Tapos unexpected lang talaga na sunod-sunod yung pagpapala niya, na sunod-sunod yung blessing. Talagang thank you Lord ka na lang, kasi talagang may iyak ka sa mga blessing na binibigay niya sa'yo. Talagang thank you Lord ka na lang talaga. Talagang napakabuti ng Diyos kapag kumilos talaga sa buhay natin. So number 3 is God's schedule is always on time. Mayroong appointed time at schedule si God, no? Na hindi natin pwedeng madaliin. Huwag natin pangunahan si Lord sa kanyang mga plano. Dahil kapag pinangunahan natin yun, baka rin tayo mapahamak, diba? Sabi nga ni Pastor Russell, no? Katulad nung chef, kapag minamadali mo sa pagluluto at paghahanda ng pagkain, ang kakalabasan nun is pangit na pagkain, hilaw na pagkain, no? How much more pa kay God, no? Kapag minamadali mo. Wag natin madaliin si God, kasi baka mapahamak tayo kapag pinilit or minadali natin yung gusto natin sa buhay, no? Always remember, God's schedule is always on time. Pag sinabi ni Lord na babalik siya sa ganitong araw, sa ganitong schedule, at tutuparin niya lahat ng pangako niya sa iyo, no? God fulfill His promises according to His own schedule. Ayan. So, application. Number 1 is pray for God visitation. No? Kapag hindi pa sinasagot ni God yung prayer natin sa life, pero nagsusumikap tayong matupad yun, like nag-pray tayo gabi-gabi, araw-araw, nagsusumikap, nagtatsaga tayong maabot yun, no? Talagang ibibigay niya sa iyo, no? And always pray God visitation, na balikan niya lahat ng plano niya sa buhay natin, no? At talagang tutuparin ng ating Panginoon yun, no? Kapag talagang may sikap at syaga tayo, no, na maabot ang isang bagay o gusto natin sa buhay, is talagang ibibigay niya yun at tutulungan niya talaga tayong maabot yun, no? At babalik siya para tuparin yun. Is number 2 is trust God's one and unchanging plan. Si Lord walang plan B sa buhay, laging plan A, laging isang plano lang pagdating sa Kanya, no? Kaya dapat tayong magtiwala, no, kay God. Magtiwala tayo sa plano ni God, plano na hindi nagbabago, dahil yung plano na yon is tiyak at siguradong magtatagumpay, no, at walang makakapigil na kung sino man yun, no? Kaya lagi tayong magtiwala sa Kanya. Si God kasi hindi siya yung katulad natin na may maraming choices sa buhay, like plan B, plan C, ganun. Si God wala talagang pag plano niya talaga is plano niya talaga, no? Hindi siya dadalawang isip katulad natin, no? Kaya yun, dapat tayo magtiwala at magtiyaga pagdating kay Lord, dahil ibibigay niya nga yung gusto natin, no? At sigurado akong yung plano niya sa ating buhay is talagang magtatagumpay. At syempre tayo rin yung magtatagumpay, no? Number 3 is wait patiently on God's schedule. Antayin natin at mayroong tiyaga sa schedule ni God. Dahil si God kasi mayroon siyang schedule, hindi siya nagbabase sa schedule natin. May sarili siyang schedule at may sarili siyang plano, no? In reality sa buhay natin, no, akala natin tamang oras at panahon na yung ginawa nating desisyon. Parang like agad-agaran tayong gumawa ng desisyon, like sinasabi natin, ito na ata yun, ito na ata yung para sa akin. Pero hindi pala, no, para in the end napahamak lang pala tayo, no, sa pansariling desisyon natin, no, hindi tayo
hindi tayo naghintay at nagtiwala sa God, no? Pero kapag inintay mo yung plano ni God sa'yo at perfect time, talagang yung bunga nun is talagang agalakan at kabutihan sa atin talagang magdudulot ng kabutihan sa ating buhay, at yung matatamo natin is talagang masaya at kagalakan, no, para sa ating lahat at kay God syempre. Kaya dapat natin igalang, irespeto, antayin yung schedule ni God, at hindi dapat natin siyang pangunahan, no? Dahil walang sino man ang pwedeng manguna sa pagkaplano ni God para sa atin. Tayo ay magtiyaga at magtiwala sa schedule ng Diyos, and His time is perfect. So, etong tatlong application na to is talagang may apply natin dapat sa ating buhay, sa pang-araw-araw. Dahil kapag may tiyaga at tiwala tayo sa Panginoon, talagang pagpapalain na tayo. With God, nothing is impossible, no? And perfect time talaga pagdating sa Panginoon. So, ang scripture ulit is Genesis chapter 21 verses 1 and 2, God timing is perfect. So, ayun lang po ang aking tutuan ngayon sa devotion po ni Pastor Russell Ocampo, at yun na po. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Thank you po.